Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Si Megan, naman na ang tiwaling pag-iisip ng kanyang ina na si Dara at tumangging tumigil hanggat tuluyang masira si Jenny. Nang malaman niyang kakanta si Jenny kasama ang grupong BGYIO, walang tigil siyang sumunod at nagpa siyang pumunta sa bahay ni Jenny sa puerto. Doon, nakikiusap siya kay Jenny na huwag nang sumali sa BGYIO at bumalik na sa grupong Rumi. Sinasabing hindi niya kayang makita ang pagbagsak ng Rumi. Inamin niyang hindi nila kayang talunin ang grupong Nixie at handa na siyang makipagkasundo. Ngunit tinanggihan ni Jenny ang parehong pakiusap na bumalik at ang kahilingan na huwag lumahok sa BGYIO performance. Malinaw na sinabi ni Jenny na matagal na niyang tiniis si Megan, isinakripisyo ang lahat. Ngunit kapalit nito ay puro pakana at paninira sa kanyang reputasyon. Ipinahayag ni Jenny na uunahin na niya ang kanyang kinabukasan at karera at walang sino man ang makakasira sa kanyang mga pangarap. Patuloy pa ring iginiit ni Megan, tinanong kung mas mahalaga ba kay Jenny ang kanyang karera kaysa sa kapatid. Sagot ni Jenny, maraming beses na niyang pinili si Megan, ngunit palaging ikinakalat nito ang kasinungalingan laban sa kanya. Sinabi niyang hindi na siya muling magpapaloko sa kaawa-awang pagpapanggap ni Megan dahil kilala na niya ito ng lubusan. Sa nakita niyang katatagan ni Jenny, hindi na nagpatuloy si Megan sa panggigipit. Paglabas ni Jenny upang sumakay sa kanyang kotse, natuklasan niyang butas ang lahat ng gulong. Napagtanto niyang ito'y planadong pakana ni Megan upang pigilan siyang makadalo sa BGYIO event at sirain ang kanyang reputasyon. Ngunit nangako si Minji sa kanyang anak na hindi sila susuko kung kinakailangan ay maglalakad sila patungo sa venue. Sa kabutihang palad, isang tapat na tagahanga ang nakakita sa kanila at nag-alok ng sakay kaya't nakarating si Jenny sa oras. Pag-anunsyo ng BGYIO group ng kanyang pangalan sa entablado, agad siyang lumitaw. Ang kanyang pagiging maagap at profesionalismo ay humanga sa buong board, lalo na kay Miss Bana, na namangha sa determinasyon ni Jenny na lumaban sa anumang sitwasyon at hindi biguin ang mga naniniwala sa kanya. Nalampasan ni Jenny ang lahat ng balakid at nagtagumpay. Pinuri ng mga tao si Jenny, lalo na ang mga tagahanga ng BGYIO na lubos na humanga sa kanya. Pagkatapos ng performance, sinabi ng manager ng BGYIO kay Jenny na hindi niya sila binigo. Iminungkahi niyang palakasin pa ang ugnayan ni Jenny at ng board na tiyak na magdadala ng napakalaking kasikatan at tagumpay. Habang abala si Jenny sa pakikipag-usap sa board, sinamantala ni Dara ang pagkakataon upang nakawin ang draft ng kanta ni Jenny. Agad siyang tumakas dala ang sobre at ibinigay ito kay Megan, hinihikayat siyang kantahin ito bago tuluyang sumikat si Jenny. Binalaan ni Dara na nakikipag-ugnayan na si Jenny sa malaking kumpanyang Ingrande at malapit nang sumabog ang kanyang kasikatan, kaya't hindi dapat mag-aksaya ng kahit isang sandali si Megan. Ipinapakita ng kabanatang ito ang nabigong pakiusap ni Megan, ang tagumpay ni Jenny, ang suporta ni Minji at ang pagnanakaw ni Dara. Pinagdurugtong ang pagtataksil, katatagan at ambisyon sa patuloy na drama. Nagpasya sina Megan at Dara na tuluyang lisanin ang grupong Rumi upang isakatuparan ang kanilang plano. Sa isang espesyal na pagpupulong, biglang inanunsyo ni Megan na siya'y magbibitiw. Nagulat si Miss Monica dahil walang probisyon sa kontrata
para sa pag-alis ng miyembro. Sa simula, tumanggi siyang tanggapin ito, ngunit patuloy na pinupukaw ni Dara ang kanyang anak. Sa huli, tumigil na si Miss Monica sa pagtutol at malinaw na sinabi sa kanila na ang pag-alis sa Astra M ay desisyon nila, ngunit binalaan silang huwag magsisi sa huli. Plano ni Dara na mag-debut si Megan bilang solo artist at direktang makipagkompetensya kay Jennie. Ngunit nanatiling tanong, hanggang saan kaya si Megan? Sinimulan niyang puspusang pagpraktis ng kantang Ninakaw. Samantala, nilapitan ni Dara si Freddy, hinihiling na ipasok si Megan sa prestihiyosong kumpanyang Engrande. Tahasang tinanggihan ni Freddy ang mungkahi, sinabing imposible ito dahil si Miss Veer ang gumagawa ng lahat ng plano. Kung ipipilit ni Dara si Megan sa kumpanya, magdudulot lamang ito ng kaguluhan. Bukod pa rito, alam nilang si Megan ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng karera ni Jennie. Gayunpaman, nangako si Freddy na susubukan niyang kausapin ang kanyang asawang si Vanna kung papayag ito. Pagkatapos nito, nagtungo si Dara sa opisina ng BGYIO upang kausapin ang kanilang manager. Ngunit mariing sinabi ng manager na walang kahilingan, pera o mungkahi mula kay Dara ang makakaapekto sa kanila. Matibay ang kanilang ugnayan kay Jennie at alam nilang sina Dara, Megan ang tunay na salarin sa paghihirap ni Jennie. Walang pagsisisi si Dara, ang tanging layunin niya ay sirain si Jennie sa publiko. Binalaan siya ng board ng BGYIO na dapat niyang isipin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga gawain dahil hindi siya palaging mananalo. Kapag siya'y natalo, babagsak siya ng napakalalim at hindi na muling makakabangon. Nang ipaalam ito sa board kay Miss Vanna, sinabi niyang hindi siya nagulat. Hanggat umaakyat si Jennie sa hagdan ng tagumpay, patuloy siyang hahabulin ni Dara. Sa nakaraan, ginawa rin ni Dara ang parehong bagay kay Minji, ginamit ang lahat ng kanyang impluwensya upang matiyak na hindi na makakabalik si Minji sa industriya ng musika. Samantala, hindi matanggap ni Miss Monica ang huling desisyon ni Megan na lisanin ang roomie. Binalaan niya si Megan na mag-isip ng mabuti dahil kapag umalis siya, hindi na siya muling tatanggapin. Alam ni Monica na ang tunay na dahilan ay ang kagustuhan ni Megan na makipagkompetensya kay Jennie bilang solo artist. Iginiit ni Megan na hindi si Jennie ang dahilan. Nais lamang niyang paunlarin ang kanyang kakayahan at patunayan ang kanyang halaga sa mundo. Ngunit gaano man niya ipagtanggol ang sarili, hindi siya pinaniwalaan ni Miss Monica at ng iba pang miyembro. Ipinapakita ng kabanatang ito ang pag-alis ni Megan, mga pakana ni Dara, pagtanggi ni Freddy, katapatan ng BGYIO, at babala ni Miss Monica na patuloy na nagtutulak sa kwento tungo sa mas malalim na tunggalian ng pagtataksil, ambisyon at matinding kompetisyon. Patuloy na naghabi si Dara ng mga bagong pakana upang tuluyang sirain si Jennie. Muli niyang nilapitan si Freddy. Pinipilit itong gamitin ang kanyang impluwensya upang alisin si Jennie mula sa PLS. Alam niyang may kapangyarihan si Freddy para gawin iyon. Para sa sariling interes, sinimulan ni Dara ang hindi makatarungang manipulasyon kay Freddy, maging ang pagbabanta na kung hindi niya maisusulong ang karera ni Megan, tuluyan na nilang wawakasan ang kanilang relasyon. Naguluhan si Freddy dahil ang kanyang asawang si Vanna mismo ang tumulong kay Jennie upang makakuha ng mga oportunidad sa pop gloss. Sa huli, napilitan si Freddy na sundin ang kagustuhan ni Dara. Nilapitan niya si Vanna at sinimulang pintasan ng mga kanta at performance ni Jennie. Sinusubukang kumbinsihin siya na hindi kahanga-hanga ang gawa ni Jennie. Nabigla si Vanna sa biglaang negatibong pananaw ng asawa dahil para sa kanya, pinakamataas ang kalidad ng mga gawa ni Jennie. Nagsimulang magduda si Vanna na pagtanto niyang may kumokontrol kay Freddy mula sa loob at nagpasya siyang tuklasin
ang tunay na dahilan ng kanyang asal. Samantala, nagtungo si Dara sa board ng BGYIO at iminungkahi na makipagtulungan sila kay Megan. Nagulat ang board, tinanong kung hindi pa ba miyembro ng roomie si Megan. Ipinaliwanag ni Dara na iniwan na ni Megan ang roomie upang tahakin ang mas maliwanag na kinabukasan bilang solo artist. Ipinilit niyang tuluyang iwan ng BGYIO si Jenny at si Megan ang kanilang makatrabaho. Mariing tinanggihan ng board ang hindi makatarungang mungkahi. Ipinaalala nila kay Dara na alam ng lahat kung paano sinubukan ni Megan na sirain ang karera ni Jenny. Binalikan din nila ang kaso ni Jessie na binawi ang kanyang maling pahayag at ibinunyag ang katotohanan na wala siyang relasyon kay Megan at ang buong iskandalo ay peke lamang upang hiyain si Jenny. Malinaw sa board na ang pakikipag-ugnayan kay Megan ay sisira sa kanilang reputasyon. Naalala nila kung paano nagdusa ang Astra M dahil sa mga kontrobersya ni Megan. Sa kabilang banda, ang dignidad, disiplina at katatagan ni Jenny ang dahilan kung bakit siya ang tamang pagpipilian. Para sa kanila, si Megan ay walang iba kundi isang mapanirang puwersa. Nang ipaalam ito sa Miss Vanna, sinabi niyang hindi siya nagulat. Hanggat umaakyat si Jenny sa hagdan ng tagumpay, patuloy siyang hahabulin ni Dara, gaya ng ginawa niya kay Minji sa nakaraan. Ginamit ang lahat ng impluwensya upang hadlangan ang pagbabalik ni Minji sa industriya ng musika. Samantala, hindi pa rin matanggap ni Miss Monica ang huling desisyon ni Megan na lisanin ang roomie. Binalaan niya si Megan na mag-isip ng mabuti dahil kapag umalis siya, hindi na siya muling tatanggapin. Alam ni Monica na ang tunay na dahilan ay ang kagustuhan ni Megan na makipagkumpetensya kay Jenny bilang solo artist. Iginiit ni Megan na hindi si Jenny ang dahilan. Nais lamang niyang paunlarin ang kanyang kakayahan at patunayan ang kanyang halaga sa mundo. Ngunit gaano man niya ipagtanggol ang sarili, hindi siya pinaniwalaan ni Miss Monica at ng iba pang miyembro. Ang salaysay ay lalong tumitindi sa paligid ng manipulasyon ni Dara kay Freddy, pagdududa ni Vanna, pagtanggi ng BGYIO at pagtanggi ni Megan na nagpapakita kung paanong patuloy na nagtatagumpay ang integridad ni Jenny laban sa panlilinlang at pagtataksil. Nagpunta si Jenny upang mag-ensayo ng sarili niyang kanta, ngunit nagulat siya nang makita si Megan na doon na nagpa-practice. Nang tanungin niya kung bakit, mayabang na ipinaliwanag ni Megan na iniwan na niya ang grupong roomie upang ituon ang pansin sa kanyang karera. Ipinahayag niyang maglalabas siya ng solo album, magiging ganap na artist, at muling makikipagkumpetensya kay Jenny. Napatawa si Jenny, alam niyang ang tunay na layunin ni Megan ay hindi ang sariling pag-unlad, kundi ang hilahin siya pababa. Mariing sinabi ni Jenny na hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga pakana ni Megan. Anumang balakid, ipagpapatuloy niya ang kanyang mga pangarap. Ang kumpiyansa ni Jenny ay nakapagpayanig kay Megan na lihim na natakot. Hinamon siya ni Jenny, sinabing panahon ang magpapakita ng tunay na panalo dahil hindi siya nakikipaglaban mula sa puot, mahal lamang niya ang kanyang ginagawa. Sa pangunahing music event, lumitaw si Jenny na nakasuot ng nakabibighaning kasuotan. Laking gulat ng lahat nang sumabay si Megan, sinusubukang tapatan ang kanyang ganda. Ngunit hindi pinansin ni Jenny ang ganitong kompetisyon, ibinuhos niya ang kanyang puso sa performance upang makuha ang pagmamahal ng audience. Lubos na nabighani ang buong board ng BGYIO sa presentasyon ni Jenny. Ang palakpakan ng tao ay tuluyang nilamon ang presensya ni Megan. Iniwan si Dara na nagngangalit sa galit. Hindi matiis ang papuri kay Jenny, kaya't nagreklamo si Dara kay Freddy. Ngunit laban ng tadhana, sa mismong sandaling iyon, dumating si Vanna at nakita si Dara na hawak ang kamay ni Freddy. Nabigla si Vanna
at napagtanto niyang nilalason ni Dara ang isipan ni Freddy sa pamamagitan ng kanyang manipulasyon. Nagpasya si Vanna na hinding-hindi niya hahayaang maagaw ng isang tulad ni Dara ang kanyang minamahal na asawa. Samantala, nakatanggap si Miss Monica ng balita na nagpatawag ng emergency meeting ang grupong roomie. Agad siyang dumalo at nagtanong kung ano ang nangyari. Laking gulat ng lahat nang ipahayag ni Megan na aalis na siya sa grupo. Ipinahayag niyang naiinggit ang kanyang mga kasamahan at palaging nakikipagtalo sa kanya. Nabigla si Yuna at nagalit ang iba pang miyembro dahil ibinibintang ni Megan sa kanila ang kanyang pag-alis. Sa katotohanan, ang lason na ugali ni Megan ang sanhi ng lahat ng kaguluhan. Hindi na nagulat si Miss Monica. Hindi na niya sinubukang pigilan si Megan. Alam niyang siya ang ugat ng problema ng roomie. Maging ang pagpapatalsik kay Jenny ay pakana ni Megan na nagplano upang sirain ang kanyang reputasyon. Sa nakikita niyang pambihirang tagumpay ni Jenny ngayon, napagtanto ni Monica na tiyak may bagong kalokohan sina Megan at Dara. Kaya't diretsong sinabi niya kay Megan, kung ito ang nais mo, mag-empake ka na at umalis agad. Ngunit pinalaan siyang huwag magsisi sa padalos-dalos na desisyong ito sa hinaharap. Nagpatuloy ang tagumpay ni Jenny matapos ang kanyang joint performance kasama ang BGYIO. Bagaman nakaranas siya ng kaunting hirap sa ilang dance rhythm at liriko sa simula, matagumpay niya itong nalampasan at nakuha ang puso ng mga tagahanga. Inawit niya ang kanyang pinakamagandang sariling likhang kanta na lubos na nakaakit sa lahat ng naroroon. Sa social media, mabilis na umangat sa tuktok ang video ng performance ni Jenny, nakakuha ng napakalaking kasikatan. Kasunod ng tagumpay na ito, tinapos ng kumpanyang Engrande ang kontrata kay Jenny upang gumawa ng bagong album. Labis na natuwa si Miss Vanna at agad na nagtungo sa bahay ni Jenny sa Puerto Uno upang ihatid ang balita. Nabigla ang pamilya ni Jenny sa kanyang biglaang pagdating. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kumpiyansa ni Jenny, pagtunggale ni Megan, manipulasyon ni Dara, babala ni Miss_Monica at tagumpay ni Jenny sa Engrande na nagpapakita kung paanong ang katatagan at integridad ay patuloy na nagwawagi laban sa panlilinlang at inggit. Lubos na nagpapasalamat si Jenny kay Miss Vanna na kailanman ay hindi nawala ang tiwala sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, natuklasan ni Jenny na ang kanyang dating mga kasamahan sa roomie ay walang ginagawa sa Puerto Uno. Hindi nakapagpigil si Yuna at nilapitan siya. Ipinaliwanag na mula nang umalis si Megan, nasa bingit ng pagbagsak ang grupo ng roomie. Nagulat si Jenny at nagtanong kung bakit. Ibinunyag ni Yuna na ang desisyon ni Megan ay bunga ng matinding inggit sa tumataas na kasikatan at tagumpay ni Jenny. Binalaan niya si Jenny na tiyak na babalik si Megan upang muling makipagkumpetensya o lumikha ng gulo. Dagdag pa ni Yuna, dapat isipin ni Megan ang kanyang kapalaran dahil alam ng lahat na mas malakas ang boses at husay ni Jenny. Nang maunawaan ang panganib, naging maingat si Jenny. Ngunit naghatid si Yuna ng mas masamang balita. Nakita nilang hawak ni Megan ang isang sobre na naglalaman ng mga paparating at hindi pa inilalabas na kanta ni Jenny. Nagulat si Jenny dahil alam niyang ang sobre ay nakasigurado sa opisina ni Freddy at hindi pa opisyal na inilalabas. Agad na nagtungo si Jenny kay Miss Vanna, tinanong kung may bagong mungkahi ba ang Engrande na may kinalaman kay Megan. Ipinaliwanag ni Jenny na ang kumpidensyal na sobre na inihanda para sa kanya ay nasa mga kamay na ni Megan. Nabigla si Miss Vanna sa narinig dahil walang sino man kundi si Freddy ang dapat nakakaalam tungkol sa mga dokumentong iyon. Nagbunga ito ng matinding pagdududa sa isip ni Vanna. Napagtanto niyang ang madalas na pagbisita ni Dara sa opisina ni Freddy ay malamang upang nakawin ang mga lihim na file.
Mas masahol pa, nagsimula siyang maghinala na maaaring may hindi makatarungang relasyon si Dara sa kanyang asawa. Ginagamit siya para sa sariling kapakanan. Handa na bang mahuli ni Vanna ang pagtataksil ni Freddy ng harapan para sa karera ng kanyang anak na si Megan? Handang tawirin ni Dara ang lahat ng hangganan. Ngunit sa pagtagas ng mga dokumento, nakahanda na ngayong mabunyag ang madilim na katotohanan sa harap mismo ni Vanna. Tumitindi ang tensyon sa paligid ng pagkagulat ni Jenny, babala ni Yuna, pagdududa ni Vanna, at mga pakana ni Dara. Naghahanda ng entablado para sa pagtataksil at pagbubunyag. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.